Kanta ni Alden, parang nga ba kay Ma'am Catherine mga kasambreros, medyo masakit tong kantang to. Tapos nagulat ako dito sa kinanta ni Alden, no, mga kasambreros. Tapos may pa-flower si Alden, para kanino kaya tong flower? So alamin natin yan mga kasambreros, no. Kahapon, minor updates pala tayo. Kahapon sa segment yata ng Itbulaga ito, na-mention si Alden, no, dito sa kanilang sugod bahay na ano, na ay parang ano kasi kagabi lang to pinost eh. Ang sinasabi kasi dito, si Joey sabi niya, yung Romeo na sinasabi ni Vic, hindi yung si Alden, no, sabing ganon. Sabi niya, pero tingnan po natin, no, kasi parang Valentine's nga ngayong araw, di ba? Juliet yung pangalan ng ano, nung may-ari ng bahay na sinugod nila. Tamang-tama, Juliet yung bahay yung nga, nung may-ari ng bahay. Tapos bukas Valentine's Day. Sabi niya dito, yung Romeo, kasi diba Romeo and Juliet mga kasombrero. So try ko tong play mamaya, no, para marinig niyo po mga kasombrero. Tapos ito, sobrang nakakatuwa. Yung bench na ang kulit ng kanta. Yung araw-gabi mga kasembreros. So yung bench ni naman Catherine at ni Sir Alden, pinagtabi mga kasembreros, no? Sobrang kulit yung LED na nag-play yung videos ng bench ni na Alden at saka ni Kath mga kasembreros ay pinagtabi, no? Mga kasembreros. So, sobrang nakakatuwa lang sa parang ano, yung kay Ma'am Catherine hindi ko gaanong alam yung kanta, pero yung kay Alden yung araw-gabi nasa isip ka, sinang yun ang nakatugtog dito mga kasembreros. Bukas pala may pasabog si Alden, so mamaya sa next vlog na yun mga kasembreros. So yun, tapos itong kay Mayor Mark Alcala, ang isang pinagtataka ko dito, agree ako dito na pareho sila ng damit, no, yung tatak mga kasus, yung Soho NYC or Soho New York City yata, Athletics Department. Ang pinagtataka ko dito, yung ni-like ni Ma'am Catherine mga kasembreros, kasi ito po ay Instagram story lang ni Mayor Mark Alcala sa kanyang IG kahapon. Pag Instagram story po kasi, hindi po kasi yan na-like mga kasembreros, no? So siguro yung pinost nila dito ay itong pinost ni Ma'am Catherine sa mismong La Union nila, no, mga kasembreros. Hindi yung kay Mayor Mark Alcala, no? So yun ang ko. Tapos yun nga, no, hindi talaga naka-follow mga kasembreros si Kath kay Mayor Mark Alcala. So talagang ni-record ko talaga. Ni-record ko talaga mga kasembreros, at saka sinearch ko may Mayor Mark Alcala, nalalabas na pangalan doon sa following or pina-follow ni Ma'am Catherine mga kasembreros. So kasi dito, ang pinsan kasi ni Mayor Mark Alcala si Justin Benitez, na napag-alaman ko na isa rin pala siyang Christian, no, yung mga pina-post niya na Instagram story. Nung binisita ko yung kanyang Instagram ay mga verses sa Bible, no? Parang bihira siya mag-post ng mga gala-gala and so on mga kasembreros. Ang pinopost niya mostly ay about kay Lord, about forgiveness, about mercy, so yun siya, no? Parang 2 beses ko na nakita na nagpo-post siya ng ganoon mga kasembreros. So and about verses sa Bible, no, and isa sa mga ko doon na pinost niya ay dito yung mga nakatanggap ng pagpapatawad ni Lord ay nagpapatawad. So when we receive forgiveness from God, we also forgive, no, parang ganoon mga forgiven people forgive people. So parang ganoon mga kasembreros. So yung mga pinatawad na tao or pinatawad ni Lord ay nagpapatawad din po, no, parang ganoon ang gusto niya sabihin mga kasembreros. So yun po, no. Pero yun nga, nagtataka ko dito, hindi ito nila-like, no. Baka yung nilike na sasabi niya dito na pinost niya sa screenshot ay yung post ni Ma'am Catherine na sila mismo na pamilya, hindi yung kasama si Mayor Mark Alcala. And yun, sa mga naniniwala lang hindi ko po kayo pipilitin, basta ako ay Team Solid Kath din pa rin mga kasembreros. Hanggat hindi naman sila magkasama doon. Tsaka sobrang tagal pinost, parang sobrang tagal ng agwat nila mga kasembreros. Tapos ito, sobrang kulit din ito. Ito na yung video
ni Alden, mga kasembreros, no? Kasama si Bini Sheena. Sobrang kulit, no? Sabi niya dito, we got a visitor, no? Sabi niya ganon. Tapos yung hindi ko alam kung ano to. Ito ba yung time? Kasi ano eh, parang dito ayan, kinongratulate ni Al. Congratulations, Pinoy Pride, sabing ganun ni Alden, mga kasombrero. So, ang hindi ko, kasi ito yung time na umattend si Alden, di ba, ng ano, ng The Loved One. Tawag dito, The Loved One na tawag dito na premiere night nga nina Ann Curtis at saka ni Echo. Alden, sabi niya dito, good luck on Coach Sheila. Sabi niya, congratulations Pinoy Pride, sabi ni Alden, na may caption lang na nilagay dito. Tapos, Alden, good luck again girls, will be watching later. Hindi ko alam, sabi niya. Tapos sabi dito, the most awaited collab. Tapos kasi mga picture ni Bini Sheena. So yun ang yung kanilang padila, mga kasembreros. And si Alden kasi bihira mo 'tong mapapa-oo ng mga ganito. Kasi nga baka na-awkwarda na siya, parang ganon, pero dito talagang game na game siya. Kaya Bini Sheena, mga kasembreros, thank you, you made me famous. sobrang kulit talaga ni Alden at saka ni Bini Sheena, mga kasembreros. So ito na yung video. Hindi ko lang alam, part ba sila ng kasi kung ito, kasi 'di ba yung concert ng Sex Bomb, matagal na yun, 'di ba? So iniisip ko ito yung hindi rin na pwedeng, kasi mas nauna yung concert ng Sex Bomb na doon umattend or doon nag-join or nag-collab ang Bini. Ito siguro baka sila, nahiwagaan ako kasi kung ito ay doon sa tapos ito yung suot ni Alden, 'di ba? Doon sa may nung pumunta siya sa parang iba doon sa may Loved One, mga kasembreros. Pwede rin pala itong baka magpe-perform sila sa Stars on the Floor opening, something like that, no, mga kasembreros, sa pilot episode ng Stars on the Floor, mga kasembreros, no. Pwedeng ganun, no, mga kasembreros. Yun ang iniisip ko kasi parang iba pala yung suot ni Alden na iba pala yung suot ni Alden na damit doon sa umattend ng premiere night ng The Loved One ni Ann Curtis at saka ni Echo, mga kasembreros. So parang parang naka-brown din siya, no, mga kasembreros. Tapos oo, magkaiba nga siya, parehong brown, pero dito sa Bini ay dito parang may t-shirt, parang may t-shirt pa siya na puti, so magkaiba nga. Okay. Ano ba yan? Parang loading ako, mga kasos. Ito pala yung sa IME. Ano ba yan? So umattend pala siya ng day 1. Hindi, day 2 o day 2, mga kasembreros. So ano pala ito nung IME Wonderful Music. Ayun, ako. Pasensya na po kayo, medyo loading si Lolo Kasombrero. So ito pala yung yung time na na Wonderful Moments Music Festival ng IME at saka Myriad Entertainment. Sorry naman po, mga kasi. So moving on. Ito sobrang kulit nito, mga kasembreros. May isang fan dito na nagkukwento siya na siya yung nahulugan ng cellphone. Tapos hinila daw siya ng nanay niya kaya nahulog ang cellphone. Tapos sabi niya parang humihingi siya ng pasensya, no, na nahulog. Tapos pero sabi niya, super fan niyo po ako, sabing ganon. Tapos hindi niya daw alam na nahulog yung cellphone niya. Tinangay daw siya ng nanay niya sa unahan. Tapos humingi siya ng pasensya and nagpapasalamat siya sa opportunity na nakita niya si Alden personally. And then sabi niya, sobrang pogi mo. Maraming salamat, sabi niya. So, pasensya na po, sabi niya ganoon, mga kasembreros. Tapos dito ko nalaman si Nadine Lustre. Kasi tinanong din siya ng Valentine's Day ganap. Wala rin daw siyang kasi nagtatrabaho daw siya. Sabi niya dito, I have a date with work. Nirelate ko ito nung pumunta rin si Ma'am Catherine, no, doon sa IV Clinic, mga kasembreros. So dito pareho sila ng sagot ni Alden, no,
sabi niya dito ay hindi niya kasama si Chris sa Maynila, mga kasembreros, kung kaya yung celebration nila ay early, no, or mas maaga, mga kasembreros, for Valentine's Day. Dating myself. So grabe, no, it's not ano talaga, parang hindi siya it's not really necessary, no, na mag-celebrate ka ng ano, yung importante dito ay nagmamahalan ang buong pamilya, mga kasama, araw-araw, hindi lang tuwing Valentine's Day, no. So Ivy Institute pala ito, yung isang branch nila, kasi hindi lang siya Ivy Clinic, it's Ivy Institute. Doon ko na narinig to una kay Ma'am Catherine nung sinabi niyang AI. Sabi, AI, Artificial Intelligence. So, hindi pala siya AI na Artificial Intelligence, kundi Ivy Institute. So, yun po siya, mga kasembreros. And then ito, si Ma'am Catherine ay pinost kagabi ng The Filipino Channel ba to? Mga kasembreros, na yung ano nila, yung pag-gym. Pero dito, tatlo na sila. Kasama na dito si kay D. Estrada at saka si kay D. Estrada at saka si Alexa Ilacad ba to? Parang hindi si Alexa Ilacad, mga kasembreros. So pero yun, nakakatuwa. Si Mika Salamanca pala, mga kasembreros, no? So try kong play to. Si Alden, panibagong post ng Stars on the Floor kagabi, actually ng GMA, no? May tatlong tanong pa na tinanong sa kanya, mga kasembreros, no, bago magsimula ang Stars on the Floor bukas. Tao dito, yung pinakaunang tanong dito sa kanya ay what new things are you expecting from the dance stars this season on Stars on the Floor. Tapos sabi niya dito ay yung the way they attack the genre, or the genre sa mga customers, or style na i-assign sa kanila sa mga ano. I-recap ko na lang, or parang ika-cut ko na lang, mga kasembreros, no, yung mga question. Actually, tatlo yung questions dito sa kanya. Pangalawa, what message do you have for the new batch of dance stars on Stars on the Floor? So sabi niya ay ayan, nagpapasalamat siya na in-accept na mga competitors yung challenge sa kanila. Tapos it's gonna be fun, it's gonna be challenging, but of course, at the end of the day, what you wanted to highlight is just the art of dancing, mga kasunod sa ating pang-araw-araw na buhay. So maraming salamat. Looking forward, no, para na makita sila, mga kasembreros. So actually, pangatlong tanong yun, mga kasembreros, So yung pangalawang tanong dito is, this season, what matters more to you, technical perfection or emotional impact? Tapos ang nahirapan si Alden dito na sumagot. Sabi niya, ang hirap niya, depende daw sa sino nanonood, depende sa appetite ng Dance Authority. But technically, hand in hand, technicalities and the emotionalities daw ay dapat nagmamatter. So at the end of the day, sabi niya, the whole experience of watching the performances, doon magmatter, mga kasus, mag-vary kung sino yung magiging ultimate dance floor duo winner, mga kasembreros or winners. So yan, play ko na lang ito mamaya, no, para mapakinggan niyo po, mga kasembreros. Tapos major item natin, doon sa may St. John Colleges, mga kasembreros, akala ko isa lang yung kinanta niya, no, yung isa na hindi ko alam. Tapos yung kanta na sabi ko na patama ba to kay Ma'am Catherine? Kasi yung kanta is, am I supposed to leave you now, no? Sabing ganun dito, mga kasembreros. Try kong play ito mamaya kung hindi tayo makapiright, mga kasembreros. So parang patama ba ito? Kasi nga pero alam ko mas nauna to yung St. John Colleges bago pumutok tong picture ni yung Instagram story ni Mark Alcala, mga kasembreros, na pumunta nga siya sa La Union, na marami ang nagsasabi na nag-date daw sina Catherine at saka si Mayor Mark doon sa La Union. Ang inisip ko naman, hindi pwedeng hindi sila makuhaan ng video, mga kasembreros. Gets niyo po? Kung magkasama sila or kasama si Mayor Mark Alcala dun sa birthday ni Mami Min, mga kasembreros, noong January, dun sa La Union, hindi naman po pwedeng walang di ba? Kasi may mga pictures nga si Ma'am Catherine, di ba, na although late na na-post ng iba, ng fans na pumunta doon, ay nakapag-picture pa rin sila, mga kasembreros. So kasi, di ba, parang public figure ka, tapos parang sikat ka. So parang
hindi ba pwedeng makuhaan ka ng video? So yun yung yun yung point ko dito mga customers. So kaya kung patago man, as in patago, so grabe naman yun, public public beach naman yung dito, public or parang tourist destination naman yung La Union, and imposibleng wala makakita sa kanila mga kasombreros. Not unless nirentahan nila yung buong yung buong area na kung saan ang Bernardo family ay nandun, no? Kasi kayang-kaya na naman nila, parang private or sila lang nandun. So pwedeng ganoon mga kasombreros. Pero yun, hanggat walang umaamin ay Kathleen pa rin mga kasombreros. So kasi kahit malayo, kahit sabihin mo sige nirent nila yung isang area, hindi naman po pwedeng walang tao sa ibang area, di ba po? So kung isang hektarya ang lawak, hindi sila mapapansin. Pero kung isang area lang, tapos may sa kabilang area may tao, so posible naman hindi sila ma-recognize mga kasombreros at makuha ng video, di ba? So parang naman yun, parang imposible mga kasombreros. So tapos going back, si Alden, maliban sa am I supposed, so siguro wala lang to kay Alden, am I supposed to leave you na? So trip lang niyang kumanta dito mga kasombreros. Tapos may isang fan dito nakipag-heart siya ng kamay mga kasombreros kay Alden. So grabing tilian ng mga tao. Tapos may isang sinisimot ko lang tong itong mga videos na hindi ko na isama sa St. John Colleges ni Sir Alden mga kasombreros. So tapos posted ito ng Sparkle 30. Kinanta niya ulit yung Uptown Girl, she's a living with an uptown girl. Kasi isa sa mga paboritong kanta to ni Alden, inantay ko ang kantahin dito yung Dilaw Sabi, sound familiar ba? Sabi, familiar daw yung Dilaw mga customer sa kanta doon sa niya. Yung kinanta niya sa ARXV concert mga kasombreros. So, yun. Pero try kong play to mamaya mga kasombreros, no? Tapos dalawa yung kanta, 3, 4. Parang 4 yata yung kinanta niya dito sa St. John Colleges mga kasombreros. Tapos yun, yung iba dito ay hindi ko gaanong hindi ko gaanong alam yung kanta, yung title ng kanta mga kasombreros. So pero yun, enjoy lang si Alden mga kasombreros, na kung saan ay dito talagang tinilian ng maraming fans doon sa sa St. John Colleges. May nag-volunteer pa na dun sa amin. Tapos ito, pa-flowers ni Alden mga kasombreros. Ito po, pa-flowers. Para kanino kaya itong flowers? Kaso yung flowers na dito ay Ribisco biscuits mga kasombreros. Tapos may roses, ito po ay pinost niya sa kanyang Facebook at Instagram account mga kasombreros, na kung saan ay part ng kanyang promo ng ng kanyang endorsement or brand mga kasombreros na Ribisco crackers. So ito po ay post niya mga kasombreros. So may hugot pala siya dito. Roses are red, violets are blue. Ribisco crackers, honey butter ang ibibigay for you. Ito pa ay post sa kanyang Instagram at saka sa Facebook. Yay! Ang sweet, parang crackers ko na may tamang sweetness from honey at saktong creaminess from butter. Kayo, anong pasobrang gimmick nyo this Valentine's Day? Hashtag Ribisco crackers, hashtag may pasobra dahil special ka. So yun po mga kasombreros and mga Kathdinatics. So ito po ay part ng kanyang endorsement mga kasombreros. So yun, hindi man ito para kay Ma'am Catherine, pero it's okay mga kasombreros. It's okay and it's totally fine. Alam naman natin yung usapan ng dalawang ito. So yun po tapos pasegwihan ko itong kay Donnie ang lupit pala nito kasi nag-post siya ng kanyang ng kanyang video sa kanyang Instagram mga kasombreros nung ganap nga ng pinakaunang Donato Cup na golf mga kasombreros, na kung saan ang income ay mapupunta sa MoveEd. Ang MoveEd po ay isang educational institution
na tumutulong sa mga tao or sa mga kabataang hirap makapag-aral, mga kasambreros, pero gustong mag-aral. So yun po, no, good job. At saka parang ano siya, no, talagang yung advocacies, yung purpose niya ala ano din, ala Alden din, mga kasambreros, no, talagang helping students or the youth, mga kasambreros, na makapag-aral, yung mga hindi kayang mag-aral, mga kasambreros. So yun po, talagang ano lang, talagang ala Kuya Alden din siya. Kasi nga ano to no, talagang Christian din sila. So yung advocacy niya ay talagang helping the poor, mga kaso. So good job, no, Sir Donato Pangilinan. Yun po. Tapos, actually, yun lamang, no, sa ating Catherine and Donbell items, mga kasambreros. So, bukas may pasabog si Alden, pero yan po ay isasama natin sa next vlog, mga kasambreros. Apart from Stars on the Floor, may pasabog siya bukas. So, yun po. So, ipi-play ko itong mga videos na papakinggan ninyo. Tapos, ang salita ng Panginoon afterward. So, yun. Isang pinagpalang araw po ha sa bawat isa. Tama-tama, Juliet ang pangalan niya, bukas Valentine's Day. Okay, yung Romeo yung sinasabi ni Vic, hindi ho si Alden. Pero, tingnan po natin. Siguro the way they attack the genres and dance styles assigned to them, it's gonna be fun, but it's gonna be very challenging. What's up, ATM? This is Alden Richards, your host for Stars on the Floor, Season 2. Siguro the way they attack the genres and dance styles assigned to them, because we have so many dance styles and yung mga genres and twists na ginawa natin during Season 1. And I would like to see, of course, right now that this is a collaboration between the celebrity dance stars and P-pop idols. It's gonna be a different take kasi, of course, yung appreciation ng younger generation when it comes to these genres na meron tayo would be a different experience as well. Excited ako makita kung paano nila iti-take on yung challenge na yun. Oh my God, ang hirap kasi depende. It really depends on who's watching and of course depende rin sa appetite ng dance authority natin, but technically hand in hand siya eh. The technicalities and the emotionalities of each performances really matter. But I think at the end of the day, it's the whole experience of watching the performances. Dun magmamatter and dun magvavary kung sino nga ba yung magiging ultimate dance star duo natin. Yes, you're in for a ride, and thank you so much for accepting the challenge as well. It's gonna be fun, but it's gonna be very challenging. And but of course, at the end of the day, what we wanted to highlight is just yung art of dance in our daily lives. So maraming salamat sa inyo guys, and I look forward to seeing all of you perform for Stars on the Floor Season 2. Yan, so mga kapuso and sa lahat ng mga ka-ATMs natin dyan, this is Alden Richards again, and abangan nyo po ang Stars on the Floor Season 2 this coming February 15 na. I think working out really helped me with that endurance I needed dito sa work ko. It's a nice reset button for me. Agree. Pag sa car daw ba? Dahil Valentine's Day na daw, ay magta-topic tayo about pag-ibig, no, mga kasambreros. So, maliliwanagan tayo ng Valentine's Day or Valentine's celebration na ito, mga kasambreros. Ang title natin ay, Bakit ka ba umiibig? Bakit nga ba, no? 1 John chapter 4 verse 19, we love Him or we love God because He first loved us. So,
yung pag-ibig na ito mga kasembreros, ito yung maling conception or maling pag-iisip, no, right, wrong belief mga kasembreros, na maling paniniwala ng tao na kaya tayo umiibig dahil inibig tayo ng tao. Kunwari, bakit mo mahal ang asawa mo? Kasi mahal niya ako. Bakit niya mahal ang asawa mo? Kasi mahal ko siya. So parang ganoon ba, yung pag-ibig ay yung kung pa yung pinagmumulan. Well, of course, nandun na yung truth na nandun na yung necessity na kailangan asawa mo, mahal ka rin niya. So nandun na yun, given na yun mga kasembreros. Pero in spiritual sense, in spiritual reality or in spiritual truth mga kasembreros, dapat ang mindset ng tao ay kasi di ba ngayon talagang usong-uso. hindi lang dapat tuwing Valentine's Day nagmamahal ang tao. Parang Christmas, di ba? Hindi lang dapat nagmamahal tuwing Christmas, hindi lang dapat nagbibigayan tuwing Christmas lang, no? Hindi lang tuwing Christmas tayo nagpapatawaran, hindi lang tuwing Christmas tayo nagiging kind, nagiging maawain, nagiging nagiging loving, no? Hindi lang dapat, or nagiging caring. So hindi lang dapat ganoon, hindi lang dapat sa mga seasons na ito or sa mga araw na ito or sa mga celebrations na ito tayo nagiging loving or full of love mga kasembreros. More importantly ay araw-araw ng ating buhay, kasi aanhin na ng tsokolate at saka flowers sa Valentine's Day. Kung araw-araw naman ay sakit ka sa ulo na magulang mo, asawa mo, kapatid mo, anak mo. So, di ba, or kaibigan mo, or kapitbahay mo. So, ang mapa-useless mga kasembreros, yung tinatawag nating one-day celebration or sabi pa natin one-week celebration ng Valentine's Day, kung araw-araw naman ay mas maugali mo. So, araw-araw naman ay wala kang, care or love or concern mga kasembreros sa iyong kapwa-tao, ay useless din po ang lahat-lahat mga kasembreros. That is why hindi lamang tuwing February 14 nag-celebrate dapat ng Love Day or sasabihin pa natin Love Month, yung February, ay dapat araw-araw po. So, nandun yung right belief natin unang-una, because if our belief is centered to the truth, no, sa katotohanan na kaya pala tayo nagmamahal kasi una tayong inibig ng Diyos. Okay? Sabi dito, we love Him or we love other people because He first loved us, no? Una tayong inibig ng Diyos. Okay? Unang-una, nilikha tayo ng Diyos. Kung wala ang Diyos, may Dennis ba nagsasalita ngayon? Wala. May kayo ba dyan na nanonood niyan? Wala, no? So, ganoon siya mga kasembreros. That is why, napakahalaga na nagbabasa tayo ng Biblia, because ang mundong ito ay ang daming celebrations, ang daming traditions, ang daming cultures, ang daming Diyos na pinipresent, no? Yung mga santo, ginagawa ng Diyos, ginagawa ng ganyan. Yung mga tao, nabasa ko din sa mga balita na parang yung namatay dun sa I'm not against naman sa mga I'm not against sa mga belief ng iba, pero yung drug addict, yung addict siya na namatay sa EJK ba yun, or extrajudicial killing, gagawin nilang santo, parang something like that, no? So ang daming kahit ako, no, parang hindi siya appropriate mga kasas. Para sa akin lang point of view, kasi meron naman tayong freedom of speech mga kasas, or freedom to express our opinions, our point of views mga kasas. So, kung pa yung pagiging santo ay namuhay ka ng banal, namuhay kang na may naglilingkod ka sa Panginoon, you devoted yourself mga kasembreros nung ikaw ay nabubuhay sa paglilingkod at paggawa ng tama, paggawa ng kabutihan, and so on. So, you're really involved. You really worked for the Lord nung nabubuhay ka. So, ganoon siya mga kasembreros. And ang mga saints in spiritual study or spiritual sense mga kasembreros ay examples lamang sila. Okay? Gumawa sila ng mabuti. So, tularan din natin sila na gumawa sila ng mabuti, no? Tumulong, naging kind, naging merciful, and so on. So, hindi sila dapat sambahin, no? Because yun nga, no, sa Biblia ay only God we should worship mga kasembreros. So, bakit ka ba umiibig, no? Tanongin natin ang sarili natin, bakit ka ba umiibig, no? Bakit ba natin mahal ang ating kapwa-tao? Because God first loved us. Una tayong tinamnan tayo ng binhi ng pagmamahal ng Diyos. So, yun po siya. Kung kaya ang binhi na yon, kapag namunga, kapag diniligan natin ang salita ng Panginoon araw-araw, we read and study the Word of God every day. Tapos, hindi lang once a week, hindi lang tuwing Sunday, but every day na dinidiligan natin. So, parang isang tanim, no? Hindi siya mabuhay kung tuyo.
kung walang pataba or walang sustansya ang lupa, no? So ganoon din ang ating spiritual life. We need to be watered, no, by the word of God, no? Kailangang may fertilizer, prayer, mga kasembreros, at saka pakikipagkapatiran. So ganoon po siya, mga kasembreros. So mamatay yung ating spiritual life, yung ating soul, mga kasembreros, manlulupaypay, manghihina if you don't have Bible time and prayer time, mga kasembreros. So, as simple as that. So, una tayong inibig ng Diyos, kung kaya tayo kumapa, yung binhi na yon, because we follow God, we are servants of God, we are children of God, we have a personal connection and relationship sa Panginoon, kung kaya kumapa, binibigyan niya tayo. Parang ano lang ba, yung spring, yung tuburan ng tubig, mga kasembreros. So, sa mga mundo kasi, di ba ganon, yung mga tubig, no, may mga, kumapa, may connection siya, kumapa, may host ka, tapos connected doon yung gripo mo doon sa spring or sa tubig, kung kaya makakasalo ka ng tubig kasi nga connected ka doon, no, sa spring or sa tuburan, no, sa na umaagos na ng tubig ng walang tigil, mga kasos. Parang ganoon sa Panginoon, if we don't have a personal connection, hindi tayo connected sa Panginoon, mga kasmas, ay hindi tayo mabibigyan niya ng love, no, according kay Christ, no, Christ-like love, mga kasembreros, radical love. So, parang ganun din. So, kung hindi tayo connected sa Panginoon, kay Lord, mga kasembreros, so, hindi tayo makakagamit, hindi tayo, kumaga pa, mabibigyan. Hindi tayo makakasalok ng pag-ibig na kailangan natin para sa ating pamilya, sa ating asawa, anak, magulang, kapatid, and so on. So, kapag connected tayo, so, mabibigyan tayo ng Panginoon. Kasi nga, connected tayo, mga kasembreros. So, parang ganoon siya, mga kasembreros. So this verse from the book of 1 John beautifully captures the essence of divine love and its impact on our lives. It reminds us that our capacity to love others stems from the love that God has shown us first. So, kagaya ng na-mention natin, no, una ang Diyos na nagbigay sa atin, nagpakita, no, ng pagmamahal or pag-ibig, kung kaya umiibig tayo. So, tanong natin, Auntie Sally, bakit ka ba umiibig? Dahil inibig tayo ng Panginoon una. It serves as a powerful reminder that love is not just a human emotion, but a divine gift that we receive and then pass on to others. So, ganoon siya, mga kasembreros, no? Pinapasa natin, relay ng pag-ibig. Nakuha natin sa Diyos, no, kagaya ng mensahe sa Biblia. So, we also share it to other people, no, kagaya ng ginagawa ko. Nakuha ko yung salita ng Panginoon sa Biblia. Pinag-aaralan natin, and then I relay it to you, no, I share it with you, mga kasembreros. So ang verse na ito sa 1 John 4 verse 19 challenges us to reflect on the source of love and to recognize that it is a reflection of God's love for us. So kung kaya, sabi natin kanina, okay naman yun na mag-celebrate tayo ng Valentine's Day, and ang Valentine's Day na yan ay nakasentro pa rin sa pag-ibig ng Panginoon, mga kasembreros. So, as a historical background po, ay yung Valentine's Day celebration po ay in honor, no, kay Saint Valentine or Saint Valentine, mga kasembreros, na kung saan ay basta long story siya, mga kasembreros. So si Saint Valentine or si Saint Valentine, ito, mga kasembreros, sa isang pari, no, na pinugutan ng ulo. So yung martyrdom niya, so ganun lang yung eksing kwento. So in honor ng Catholic Church, yung martyrdom, yung pagiging martyr, na kung saan niya pinugutan si Saint Valentine ng ulo, mga kasembreros. So somehow, no, according sa mga traditions and research, ay hindi gaano related, no, doon kay Saint Valentine yung present na celebration. So ang dapat natin dapat nating sineselebrate talaga ay ang pag-ibig ng Diyos, mga kasembreros, kasi araw-araw siya, hindi lang siya tuwing Valentine's, mga kasembreros. So imagine mo, no, pag tuwing Feb 14 lang tayo nagiging mapagmahal or maibigin. Tapos kapag normal days or normal dates, mga kasembreros, ay hindi tayo loving. So ang pangit naman ng ganoon, mga kasembreros, no? When we understand and appreciate the depth, na yung lalim, no, ng pag-ibig ng Panginoon for us, we are compelled to share that love with others. It prompts us to question how we can love more authentically, unconditionally, and selflessly, mirroring the love shown to us by our Creator. So alam nyo, nakakatuwa at nakakabless talaga, no? May mga alternative Bibles na ginawa nilang Tagalog at saka English, no? Ngayon, mga kasembreros, nakita ko sa TikTok, and
yung nagsishare pa doon ng Bible verses na gusto niya about dun sa si Lord Jesus Christ ay kaya niyang ialay ang kanyang sarili sa kanyang mga tupa, mga kasembreros, no? Naiiyak siya kasi grabe talaga ang pag-ibig ng Diyos, mga kasembreros. So kapag meron tayong malalim na kaalaman kung gaano ka dakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin, so parang mako-compel tayo kumapa yung ating sarili ay magkakaroon ng drive, magkakaroon ng malakas na motivation, na malakas na intention talaga or initiative, mga customers, na ibahagi rin sa iba, no, kagaya ng ginagawa ko po na grabe, no, labis-labis, no, lagpas hanggang langit, mga customers, ang pag-ibig at kadakilaan ng Diyos, na ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak para sa atin. So kung kaya binabahagi ko rin na ganoon, no, because sa awa ng Panginoon ay binigyan niya tayo ng kaalaman, na ganoon ang pag-ibig ng Diyos. So that is why I'm sharing it with you as well, na ganun katindi, no? Kung kaya tayo din, no, sa ating tahanan, bakit ba tayo umiibig? Hindi lang dapat tuwing Valentine's Day, kundi araw-araw yung ating pagiging mapagmahal na anak, mapagmahal na magulang, asawa, kapatid, kapitbahay, and so on, mga kasembreros. So ganun po dapat, kasi alam niyo, napakasaya, full of purpose and satisfaction at enjoyment, no, kapag ang ating tahanan po ay punong-puno ng pag-ibig at pag-uunawaan sa bawat isa. Hindi lamang tuwing Valentine's Day or Christmas, most especially sa araw-araw nating pamumuhay. Alright? So yun lang sa ating Word of God, ha? Na mapapagpalain po tayo ng pag-ibig, no? Hindi lang tuwing Valentine's Day. Pag-asa at pananampalataya in the mighty, holy, sweet, magnificent name of the Lord Jesus Christ, we pray, with the communion of the Holy Spirit. And everyone said amen and amen. See you sa next segment, mga kasamaras, and paalam po. I love you.